Kaya ito ating pagbabago ng buhay. At ang tanong, paano natin may pakita na may pagbabago na ang ating buhay? Kasi madali lang naman sabihin yan, nagbago na ako. Pero paano natin may pakita na ang luma nating buhay ay wala na? So ito po ang mga 4 na letter P na aking ibabagi sa inyo sa gabing ito na hakbang na maipapakita natin kung paano tayo may pagbabagong buhay. Ang una po ay ang salitang pagbabahagi. Pagbabahagi, anong ibig sabihin? Pagbabahagi sa ating kapwa. Pagbabahagi ng kung anong meron man tayo. Kung ano mang pagpapala natin natatanggap na marunong tayong magbahagi. Kung ano mang mayroon ka na sobra-sobra. Sabi nga sa ating pagbasa, ano ang gagawin namin? Sabi ng mga nagtatanong, ang sabi niya, kung may 2 damit ka, ibigay mo yung isa. At ganoon din ang gawin mo sa may mga pagkain. No? So anong ibig sabihin? May pagbabago na, nagbabago nating buhay, marunong na tayong magbigay. Amen? Hindi ka na makasarili. Iniwan mo na yung pagkamakasarili mo, kundi may pagbabago nating buhay at may papakita lang natin ito kung paano tayo may pagbabago sa pagbabago din ng ating ginagawa. Na dati hindi tayo marunong magbukas palad, pero ngayon iba na. May pagbabago na nga makita sa buhay natin. Kaluluto pa lang ng ulam mo, nagbigay ka na sa kapitbahay mo. Kasi dati, ang ating ginagawa, pag medyo mabula-bula ng sabaw, medyo tagilid na ito, hindi na magtatagal, ibigay mo na sa kapitbahay. Realidad yan. Marami ako nakikita ganyan. Kasi dati ganyan din kami. Bigay mo na yan sa kapitbahay. Hindi na magtatagal yan eh. Sinabuti ng hapon yan. Ibig sabihin, dapat sa ating pagbibigay ay pinaka-the best. First class. Pagbabahagi sa ating kapwa. Pagbabahagi ng mga bagay na meron tayo. Pag pinagpala ka ng Panginoon, huwag mong suluhin ang biyaya na yan. Marunong tayong magbahagi. Hello? Pagbabahagi sa mga biyayang natatanggap sa atin. Kaya pag pinagpala tayo, at pinagpala ako. Kaya ako, di naman sa pag-ano na, inishare ko yung aking pagbabahagi. Pag nakatanggap ako ng malaki-laking biyaya, pakapihin ko yung aking mga kasamahan sa ambel. Dadalhan ko ng pagkain. Wala nang singil-singil pa. No? Kasi, may pagpapala ka natanggap. Anong meron? Pinagpala ko kagabi. Isishare natin. Dahil, yan ang kalooban ng Diyos. Yan ang inuutos ng Diyos sa magitan ng pangangaral ni Juan Bautista. So kapag nagbigay tayo ng lumang damit, huwag naman yung 20 taon na. May mga nagbibigay sa atin ng lumang damit. Gusto mo to? Ayaw na kasi. Bakit? Agup-up na. Amoy ano na? Anong tawag nito? Amoy kahoy na doon. Minsan ganyan tayo naalala ko nga noong panahon ng Yolanda, nagbigay ang ating ministry, tulong sa mga iba't ibang lugar. Kami nagre-repack mga pictures, nilagay namin sa mga plastic, paano ang pagbibigay. Yung iba, hindi mo pa talaga pakinabangan. Meron namang mga nagbibigay, marami ang nagbibigay. May mga tag pa, may presyo pa Galing SM, galing sa class yung iba. Pero yung iba, yung pinaglumaan na talaga. So, anong ibig kong sabihin? Kung ano mang meron tayo, ay maging mapagbigay tayo.
Sa pamagitan ng ating pagbibigay, makikita na may pagbabago na ating buhay. Pagbabahagi. Sana mang meron sa atin na natanggap natin, yun po ang dapat nating gawin. Yung iba kasi, di na magagamit. Ilagay mo dyan. Ipamimigay ko ito. Ilagay mo lang dyan. No? Pilit na itatago. Yung iba nga nasira na lang dahil hindi ginagamit. No? Yung iba naman, di na talaga mapakinabangan. So, paano natin may papakita na may pagbabago ng ating buhay? Pagbabahagi sa kapwa. Pangalawang letter T, salitang pagtigil. Pagtigil. Sa ano? Pagtigil sa panglalamang natin sa ating kapwa. Pagtigil sa pang-abuso, panglalamang, pansamantala sa kahinaan ng kapwa. Ang sabi dito sa Lucas 3:13, sa ating pagbasa, sumagot siya, huwag kayong sumingil ng higit sa dapat singilin. Hallelujah. Pero mga driver, lalo na yung mga trike dyan, grabe kong maningil. Sa isinta, ang kapraso lang. Wala namang, mabuti nga ang Malabon. 10 piso lang bayan hanggang Hulo. Pero yung iba, sa ibang lugar, sa Manila, nako, pag sumakay ka sa tricycle, sa isinta. Nung minsan, sumakay ako sa Hilpuyat, ay sa Raon pala, hanggang Aysitan Recto, iba lapit. Sumakay ako dahil may bit-bit akong speaker. Pagdating doon sa may Recto, bigay ko ng 50 dahil isip ko malaki na ito Aba, kulang. Magkano? 60 kami dito, boss. Sabi ko, grabe kayo, no? Matindi kayo, So, yan, panlalamang sa kapwa. Pagsasamantala. Amen po. At sabi naman doon sa talata 14 nating tinungayan na Ebanghelyo, tinanong din siya na makawal at kami, ano naman ang gagawin namin? Huwag kayong manghihingi kanino man sa pamagitan ng pamimilit o nagpaparatang ng di totoo. Masihan kayo sa inyong sahod, sagot niya. Huwag daw tayong maningil ng sobra-sobra. Kaya tigil na yung pagtigil sa ganitong gawain. Marami nga sa atin, mga kasundaluhan, lalo na sa ibang probinsya, nanggigipit ng mga tao para lang mabigyan sila ng gusto nilang makamit. Panlalamang, yung mga nagtitinda, mag-iingat kayo. Ang daming mapanglamang ngayon. Pag hindi ka na aware, yung mabibili mo, bulok ang kalahati. Yung lansones, akala mo, ayos. Kasi yung ibabaw, ayos. Pagdating mo sa bahay, itataka kayo yung kalahati, mga lata na. At maging aware kayo sa pagbabayad. Huwag kayong magbayad ng 1,000 o kaya 500. Kasi pagka nalingat ka, halimbawa, pagbayad mo, napaganon ka lang ng konti, ang bilis ng kamay, may swapping. Swapping yan, kung tawagin. Sasabihin sa'yo, 100 lang ito, sa 1,000 yung binigay mo. Hindi, mag-aaway kayo ngayon. Pero pag tinignan mo yung lagayan niya ng pera, wala doon. Kasi iba ang nilagyan doon. So, mangyayari noon, naisahan ka. Di ka naman talaga, di mo mapipilit Dahil, nandoon yun Sasabihin, 100 lang binigay mo. Kahit 500 o 1,000, wala, 100 lang ito, boss. Kasi
Dapat, huwag mong alisin ang mata mo sa pera mo na binigay. Oh, 1,000 yan na. Ganun dapat ang pagbabayad sa mga, lalo na sa mga tabi-tabi. Kaya nga, napapansin niyo po ba sa mga food chains, pagbigay mo, I accept 500, 1,000, di ba? Bakit nila sinasabi yon? Kasi mayroon din mga maraming mga customer, manluloko din. Oh, 1,000 yung binigay ko 500 yun Di madadali naman yung kahira. Mag-aabuno yun. So, ganyan ang ugali ng tao. Sinasabi ko nga, pinakamataas na crime rate ay ang panahon ng Kapaskuhan, na kung saan nakakahiya. Yung pagdiriwang natin sa ating Diyos, sa ating Panginoon, na manunubos, tagapagligtas sa ating buhay. Pero tingnan niyo po, si Kristo ang ating sineselebrate, pero gumagawa tayo ng panlalamang sa ating kapwa. Pang-aabuso. Kaya, para maipakita natin na tayo may pagbabago na ng buhay, gawin natin ang pagtigil sa mga ginagawa nating pang-aabuso. Amen. Pang-aabuso sa kapwa. Ito naman po paalala sa atin kasi minsan natatangay tayo sa sitwasyon ng buhay. Kaya tayo nakakagawa ng pang-aabuso, panlalamang. Minsan sa sukli nasuklian ka ng mali, malaki na isukli sa iyo. Di mo na binabalik minsan Sa maliit na bagay at malaking bagay, parehas lang yun. Nakakasala tayo, kahit sabi man, sumubra ng 5 piso yung sukli niya o 2 piso, pag hindi mo sinauli yun, palalamang pa rin yun. Amin po. Pagtigil ng paggawa ng panglalamang o pang-abuso, ito'y pagpapakita na tayo ay may pagbabago na ng buhay. Amen. Pangatlo ba tayo? Yes po. Pagsisisi. Pagsisihan na mga pagkakasala. Pagsisihan na natin at talikdan ng lubusan. Sabi doon sa kabanata, ay Lucas kabanata 3, talata 3, binalikan ko yung mga nakaraang ebanghelyo na ipinangaral na ating lingkod ng Diyos na si Juan Bautista. Kaya sabi doon, kaya't nilibot niya mga lupain sa magkabilang panig ng Jordan at nangaral, pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at pabautismo kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos. So itong panangaral ni Juan Bautista na pagsisihan at talikdan ang ating mga kasalanan, ay ito po ay way upang magkaroon tayo ng pagbabago ng buhay. Kung talagang gusto nating magbago, may pagbabago ang buhay natin, gawin natin ang pagsisisi. Sa pamagitan ng pakikinig natin ng salita ng Diyos, pag tinanggap natin ang salita ng Diyos, nandoon yung pagsisisi. Kasunod na noon, yung magkaroon tayo ng unawa sa salita ng Diyos at maintindihan na natin kung ano ang plano ng Diyos sa ating buhay, kaya meron na tayong pagsisisi. Amen po? So dapat, ang pagsisisi ay pagsisising tunay. Totoo, walang pakitang tao. Kasi marami sa atin, karaniwan sa atin, nangungumpisal, papakita na nagsisisi sa kanyang mga kasalanan. Pero, babalik-balik pa rin. Tunay na pagsisisi. Amen po? Katulad ng, hindi ko alam kung naikwento ko ito nung nakaraangan dito ako. Tulad ng mag-ama. No? Isang ama at anak na kung saan silang dalawa na lang ang natitira sa kanilang lugar, wala na silang kamag-anak, nasa ilang lugar na sila. Ibig sabihin, nasa isang lugar din sila na malayo sa mga kapitbahay,
Pero ang sabi ng ama sa kanyang anak na binata, pumunta ka anak sa Maynila o sa lungsod at mag-aral ka. Ipagpatuloy mo yung pag-aaral mo upang maging maayos ang magiging buhay mo pagdating ng araw. Wala akong ibang may pamana sa iyo. Gano'n lang itong 2 hektarya nating lupain. Itong bahay nating kubo. So mag-aral kang mabuti. Iwasan mo yung masasamang tao. Huwag kang makisama sa mga taong hindi mabubuti ang kalooban. Sabi ng ama. So ang binatang ito ay nag-aral, pumunta sa lungsod. O ilagay natin Maynila. Kaya lang sa pag-aaral niya, kaya naging barkada, masasama din. Kaya ang nangyari, sa halip na mag-aral ng mabuti, napapasama, napapariwara, natutong maglasing, magsigarilyo, magsugal, barkada, hanggang sa lumala ng lumala, natutong magdroga, illegal na droga, hanggang sa matutong magnakaw na ang grupo nila. Magnakaw, mang-hold up, so marami sila na hold up, hanggang sa pumapatay na sila. Marami na silang ninakaw, maginto, alahas, pera sa bangko. Pero di nagtagal, dahil ang gawain masama ay may katapusan, nahuli silang lahat. At ang binatang ito, kasama sa nakulong. Pero, ang binatang ito, nagkaroon ng pagsisisi sa kanyang mga pagkakasala. Dahil pagdating niya sa kulungan, may gawain pala ni Elsaday. Katulad dati sa Malabon City Jail. Naalala nyo? O naabutan nyo ba yun? O hindi na. Dati, pumupunta ako dyan, sumusuporta ako dyan. Pumupunta ako lalo na pag-anniversary. Ngayon, bigla na lang nahinto yun. Nung magpalit ng, tawag doon, no, yung nangasiwa. So noon, may prayer meeting dyan sa Malabon, Elsaday. Itong napasukan, nakulungan ng binatang ito, ay may gawain. So may praise and worship, may words of God, at sa kanyang pakikinig, mga kapatid ko sa Panginoon, ay tinanggap niya ang salita ng Diyos. Tinanggap niya ang Panginoong Hesus. Kaya nagsisisi siya sa kanyang nagawang mga pagkakasala. Ang ama naman na walang kaalam-alam sa nangyari sa anak niya, ang nalaman lang niya, nakulong. Alam niya kung saan ito nakulong. Pero di niya alam na nagbabago ng kanyang anak. Nasumulat ang ama. Sabi niya, anak, kung hindi ka sana masuwain sa payo ko, kung masunurin ka sana sa payo ko, hindi ka sana makukulong, hindi ka sana mapapahamak, hindi mapapariwara ang buhay mo. Kaya lang, ang tigas ng ulo mo, di ka marunong sumunod sa payo ko, na ito, matanda na ako, wala naman tayong mga kamag-anak dito, na ikaw ang inasahan ko na magbungkal ng ating lupa para makapagtanim man lang sana ako ng mga gusto kong itanim na mga gulay. Pero papaano? Nandyan ka sa kulungan, ako nandito nag-isa. Walang tutulong sa akin. Gusto ko magtanim, wala. Di ko kayang bungkalin ang ating lupa. Matigas kasi ang ulo mo. Habang binabasa ng binatang ito, ang sulat ng kanyang ama, umiiyak. Tapos sabi niya, as kumuha siya ng papel, humingi siya ng papel sa gwardiya, kumuha siya ng sulat.
Tatay, patawad po. Dahil ako naging masuway sa iyong mga payo. Pero po, tatay, nagpapasalamat ako ngayon sa Diyos. Dahil ito ang naging daan upang magkaroon ako ng pagbabagong buhay. Dahil natagpuan ko si El Shaddai sa kulungan ito. Ngayon, malapit na akong lalabas. Dahil nagpakabuti na ako. Sa paglabas ko, tatay, di tayo maghihirap. Magbabayad na lang tayo ng bubungkal ng ating lupa dahil marami naman po akong ginto na naibaon dyan sa ating lupa na tinatitirikan ng ating bahay. May mga alas ako dyan, may salaki. Yung perang party ko, yung party ko noon sa aming pagnanakaw, sa aming pangungundap, binaon ko dyan. Kaya marami tayong kayamanan, hindi na tayo maghihirap. Tapos, sabi niya sa gwardiya, guard, pwede bang pakihulog ng sulat ko para sa tatay ko? Itong gwardiya ay binasa ang sulat. Marites kasi. Aba? Sabi naman, may ilaw naman. Kahit may ilaw? Meron. Sa try niyo, meron. Oh, may ilaw eh. Ayun. So ngayon, balik tayo sa kwento. Nakikinig po ba kayo? Sa halip, nasulat ang dumating sama, isang truck na punong-puno ng mga pulis, may dalang mga pangbungkal ng lupa. Kasi sabi nung ba, may kayamanan pala kayo nakabaon na. So nag-interest, inuntahan yung address. Nagulat yung ama. Pinagbubungkal yung lupa nila. Hinanap yung ginto, hinanap yung salapi, hinanap yung mga alahas. Nabungkal na yung buong lupa nila, 2 hektarya, walang nakitang kayamanan. Galit na galit ang gwardiya. Ang sabi ng gwardiya doon, bumalik, walang hiya ka, manluloko, niloko mo kami. Binungkal namin yung lupa ninyo, lahat, buo. Wala naman nakabaon na kayamanan na sinabi mo sa sulat. Gumiti lang yung binata. Tapos, pag alis ng gwardiya, gumawa ulit siya ng sulat. Sabi niya, alam mo tayo, mahal na mahal ko po kayo. Nagbabago na talaga ako. Kaya gumawa ko ng paraan upang matulungan kita habang nandito pa ako sa kulungan. Ngayon, di mo na problema ang pagbubungkal ng lupa. Bungkal ng lupa natin, pwede ka na magtanim at kung ano mang gusto mo, itanim. Nakuha na po yung kwento. Anong ibig sabihin? Kapag nasa Panginoon tayo, kapag nagbabago buhay natin, bibigyan tayo ng kahulungan ng Diyos. Amen. Bibigyan tayo ng kaalaman ng Diyos. So yun po, pagpapakita na may pagbabago ng ating buhay, pagsisisi sa kasalanan at huwag nang balikan. Amen. Panghuling letter P. Pagpakabanal. Ito po ang dapat na makita din sa ating buhay. Ito ang pagpapakita na tayo may pagbabago na. Yung patuloy na pagpakabanal ng ating buhay. Amen. Upang maging handa lagi sa pagdating muli ng ating Panginoong Jesucristo. Amen po. Anong ibig sabihin pagpakabanal? Nandito na tayo, mga banal na tayo, papunta na tayo sa kabanalan eh. Yung pagtsatsaga natin, yung hindi tayo nadaig, katulad ni sister, hindi nadaig ng masama niyang pakiramdam, na natini siya sa gawain, pagpakabanal yan.
Yung hindi natin pinagpalit ang Panginoon sa mga bagay o mga anumang nararamdaman natin. Pagpakabanal po yan. So patuloy na pagpakabanal. Manatili tayong mamuhay na ayon sa kalooban ng Diyos. Kasi, bakit ko nasabi na manatili? Dahil mayroon banal ngayon, bukas hindi na banal. Banal. Pero, demonyo na pagdating sa bahay. Maraming ganun, ha? Bakit ko nasabi? Ang dami natin mga kapatira na kasabay ko eh. Pagdating sa Ambel, nung araw, siksikan kasi maraming tao talaga noon. Uwi ng Diyos, bliss na bliss kami. Pero pagdating sa sakyan pa lang, naunahan mo sa pisto, nagalit sa kasama. Bakit ka nauna dyan? Ako pisto ko yan, ha? O, pero nagagalit. Banal sa gawain. Pagdating sa malayo-layong lugar, inaway yung kasama. Dumating sa bahay, walang ulam na nagalit sa mga anak. Meron akong kasama. Bago pa lang ako dito, PSCC pa ang gawain. First time kong umatin sa PSCC, may arkiladong mga jeep. Sumakay ako. Nagbayad din ako. Sabi ko, gusto kong umatin. So kasama. Yung isa, nagmura. Narinig ko nagmura. Bakit siya nagmura? Hindi siya binigyan ng pamasahe ng kanyang anak. Sabi ko, ganun pala. Ganun ba ang pagbabago buhay? Ganun ba ang buhay natin kahit na sa Panginoon tayo? Hindi ka nabigyan ng anak mo dahil baka maaaring wala din siyang may bigay. Mumurahin mo yung anak mo. Hallelujah. No? Nasaksihan ko eh. So mahirap. Kaya ko nasabing pagpakabanal ng tuloy-tuloy. Ano ang dapat natin gawin upang manatili tayong maging banal? Manatili tayong makinig ng mabuting balita at ilagay natin sa ating mga puso. Huwag natin kalimutan ang salita ng Diyos sa buhay natin. Kasi pag kinalimutan mo na yan, mawawala ka sa presensya ng Diyos. Kasi kapag nasa iyo salita ng Diyos, nasa piling tayo ng Panginoon. Amen? At ano pa dapat gawin? Umiwas ka na sa mga taong mga toxic. Nung sinisira ang iyong isipan, sinisira ang iyong pagkatao, sinisira ng taong ito ang iyong paglilingkod sa Diyos, ang iyong pakipagrelasyon sa Diyos, yung pagdalo mo sa gawain ng Panginoon. Mga kapitbahay mo, mga toxic, sasabihin, ano bang magagawa sa'yo ng El Shaddai na yan? Ba't dalo ka ng dalo dyan? Tingnan niyo po si Juan Bautista. Saan ba siya na nakatira? Sa ilang. Ano ba yung ilang? Desierto. Nagsusulo siya. Nagsusulo sa desierto, walang kapitbahay. Malayo sa mga toxic na tao. Malayo sa mga marites na nagbabalita ng hindi ayos. Ngayon sa panahon natin ngayon, grabe ang makikita o maririnig mo, lalo na kapag lagi kang babad sa cellphone mo. Kaya mag-ingat ka rin, hindi naman natin maiwasan, dahil sa teknolohiya natin ngayon, bago na ang panahon. So ano dapat gawin? Iwasan mo. Iwasan natin ang mga makikita mong hindi mabuti sa social media. Kung mayroong nagsasabi sa'yo, ignore mo na agad yan. Alisin mo na. Huwag mo nang titigan. Amen? Kaya si Juan Bautista hindi tumira sa
maraming mga tao eh. Pwede naman siyang doon sa may kapitbahay, di ba? Pero bakit nagsusolo siya? Kasi masisira siya sa kanyang misyon. Baka mamaya hindi niya matapos yung misyon. Baka hindi niya magagampanan yung misyon niya. Amen. Kaya sa pagpakabanal, mga kapatid ko sa Panginoon, umiwas na tayo sa mga taong masisira ang ating pakipagrelasyon sa Diyos. Umiwas tayo sa kanila upang yung pagbabago ng buhay ay tuloy-tuloy na makita sa atin. Amen po.